Dahil sa bagyong Karina, ay itong si Francis Leo Marcos mas mabilis pa sa takbo ng kabayo. Nagmamadaling bumalik dito sa Metro Manila. It's budol time na ba? Naku, ito, binuking ng isa sa mga nakakilala po talaga dito sa pambubudol ni Norman Mangusin, aka scammer na si Francis Leo Marcos. Eto, panoorin po natin ang video. Dati namimigay din ako ng tulong, pero dumadaan sa kamay niya. Kaya yan ang dahilan kaya ako umalis. Kasi dati nung may bagyo dun sa Cagayan, ang usapan namin mamimigay kami ng 3,000 kaban na bigas. Pero ang nangyari, alam nyo ba kung magkano lang binigay? 400 lang. Itong taong to talagang budol. Oh, expected na yan. Ngayong may kalamitan nangyari, magyayabang na naman yan. Pero ito ang tandaan ninyo. Pag sinabi niyang 100,000 ipapamigay, 10 lang yun. Oh, yan. Alam na namin yung galawan yan eh. Kaya, yung mga patuloy na naniniwala sa taong yan, wake up, wake up. Ito si Mighty Manong, ito po ang isa sa magpapatunay na talagang budol itong si Francis Leo Marcos at walang yagba. Kasi ito si Mighty Manong, dati na pong tumutulong ito noong panahon po ng pandemic, pero dinadaan po niya doon sa kamay ng isang scammer na si Boy Sundrox, na pag na-depress ay nilalaklak ay Sundrox. Eh dapat na itong taong to, itong si Francis Leo Marcos, dapat na ito, hindi bigas yung ipamimigay, Sundrox or pulburon. Ay mukhang mas marami siyang stock niyan, lalo pulburon. Eh itsura pa lang siya yung adik eh, no? Mukhang siya pa yung adik eh. Kaya sabi ko sa inyo, peke yung lumabas na pulburon video. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos yun. Baka si Boy Sundrox yun. Ito si Mighty Manong hindi kalakihang tao po yan. Ito po yung binabanatan po ni Francis Leo Marcos sa live. Binabanatan, binantaan. Sobrang dami ng binantaan po. Pero isa po ito si Mighty Manong. Kasi ganun po talaga nangyayari dyan. Pag dati kang nagbibigay sa kanya at pag tumiwalag ka, babanatan ka niya, sisiraan ka niya sa social media. Dito napatunayan na itong si Francis Leo Marcos ay talagang walang yagba. Ay pinuntahan siya mismo ni Mighty Manong dyan sa lugar niya, kung sabi doon daw siya nakatira. Sa Newport ba yun? Sana. Nag-live pa si Mighty Manong, pinakita pa yung numero ng kwarto. Aba, walang lumabas na Norman Mangusin, na Francis Leo Marcos, Kulaong man yan, o Boy Sundrox man yan, kung anong tawag sa kanya, kasi napakaraming pangalan ginagamit niyan, kasi nga, scammer. Ngayon, asahan po natin, ayon po dyan kay Mighty Manong at sa lahat ng mga nabudol niya, pag nagmamayabang niya, nasasabi na, mamimigay ako 100 kata o 100 piraso ba? Kagaya nakaraan, di ba sabi niya 100 pirasong cellphone pero ni isa wala mong binigyan. Ito, 100 sako, yung mga ganyan. Posible, 10 piraso lang yun. Baka wala pa sa 10. Baka kakilala pa niya yung binigyan niya. Ganon ang pamamaraan po niyan. Kaya yung sinasabi niyang negosyante siya, diyan po ako nag-agree sa kanya. Negosyante po yan. Talagang negosyante yan si Francis Leo Marcos. Ang negosyo niya, ang nininegosyo niya, yung pera ng mga OFW. Sana. Siyempre may magpadala sa kanya, kagaya niyan. Magpadala sa kanya ng halagang 100,000 o itutulong niya na sa 10,000 o di malaki tubo. Negosyante. Yan ang malupit na negosyante. Magaling. Yun nga lang, binudol niya yung mga OFW. Pag ikaw nabudol niya, pag umayaw ka, siya pa ang galit. Pero ngayon, unti-unting nakakarma na to. Napansin nyo, dumadami na yung parusa sa mukha niya. Pansinin nyo, isom, dumadami na. Sa panlalait niya, kahit sino naman nilait niya. Ako, si Diwata, at kung sino nilait niya. Habang tumatagal, napapansin nyo, nabubulok na siya. Sana. Bandang uli, sa kulungan na yan mabubulok. Abang natin.